Tears of a Doctor Wife, Chapter 70. Forgiveness is the key to happiness. Natatawa akong pinagmamasdan si Zane habang nakaupo ako sa gilid ng kama. Paano ba naman kasi hindi siya mapakali? Nakailang balik na siya sa loob ng closet upang magpalit-palit ng kanyang susuotin. Ibinaba ko ang hawak na sketchpad. Kasalukuyan ko siyang ginuguhit habang hinihintay siyang makabihis. I frowned at him thoughtfully. Tumayo ako. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya patalikod. Hey, relax, ano ka ba? You're irritable. Banayad na puna ko sa kanya. Humaplos ang dalawang kamay ko sa balikat niya, pababa sa mga kamay niya to comfort him. He groaned and cursed silently. Nabangiwi siya. Kitang-kita ko sa harapan ng salamin at nais kong matawa dahil hindi maipinta ang kaba sa kanyang mukha. Hindi mo maaalis sa akin ang kabahan. He took a deep breath. Pink, that's really a good idea na pumunta talaga tayo dun. Anya. His brows raised mockingly. Umikot ako at humarap sa kanya. Inayos ko ang kwelyo ng polo niya. I stared at him. I twitched my mouth in a dawn smile. Oh, akala ko ba pupunta tayo? Bakit ngayon parang nagdadalawang isip ka na naman? Tumalikod ako at bumalik ng upo sa gilid ng kama. Ready na ang kambal. Nakabihis na sila at sobra na silang excited para makilala nila ang kanilang lola tapos aatres ka. May tampo sa aking tinig. Tumayo ako at dinampot ang purse kang nasa ibabaw ng kama. Hihintayin kita sa baba. I commanded him. Tsaka lumabas ako ng silid. Narinig ko pa ang iritableng pagbuntong hininga niya bago ko tuluyang isinara ang pinto. Nasa kalagitnaan na kami ng biyahe. Pareho kaming tahimik. Panaka-nakay sinusulyapan niya ako sa rearview mirror. Magkakasalubong ang mga paningin namin na agad ko ring binabawi. Ibinaling ko ang mga paningin sa dalawang batang nakaupo sa likuran. Si Yana ay abala ang mga kamay sa kanyang sketchpad at si Yuan naman ay abala sa pagbabasa. Naramdaman ko ang paggagap niya sa kamay ko at dinala yun sa labi niya. Ngunit nakatuon lang ang buong atensyon niya sa daan at napapansin kong nawala ang kaba nito. At parang nagkaroon siya ng kapayapaan. How can I ignore the peacefulness of his peace? Nakikita ko sa gilid ng labi niya ang matiwasay ng ngiti. Kahit madilim na ay natatanaw ko sa hindi kalayuan ang dalawang palapag na bahay. Ilang sandali pa may natanaw kong isang wooden gate na nakabukas na. Tila hinihintay talaga ang pagdating namin. Dire-diretsong pumasok ang sasakyan na dala ng asawa ko. Namangha ako sa laki ng bahay ng mga Navarro. Isang French Mediterranean ang pagkakadisenyo ng bahay. Inihinto mismo ni Zane sa tapat ng bahay ang sasakyan. Ilang saglit ang pinalipas niya bago pinatay ang makina. Huminga siya ng malalim na nakakakalma. Inagap ko ang kamay niya at ngumiti ako sa kanya. He nodded with a firm face. Marahil na unawaan niya ang nais kong ipahiwatig. Nakita ko pa ang pagpuno niya ng hangin sa kanyang dibdib
bago bumaba sa sasakyan. Bumuntong hininga muna to bago humakbang paikot sa harapan upang pagbuksan ako ng pintuan. Inalalayan niya akong bumaba bago niya pinagbuksan ang mga bata sa likuran. Milagro at tahimik ang kambal. He sighed again. Tila hindi matapos-tapos ang pinapakawalan niyang buntong hininga. Between our hands. Nasa tagiliran namin pareho ang dalawang bata at mahigpit ang kapit sa mga kamay namin. Sa malaking pintuan, may dalawang dalagitang nakatayo. Abot tenga ang mga ngiti nilang dalawa. At napansin kong magkamukha silang dalawa. Identical twin. Hindi mapalis ang mga ngiti nila sa labi. Nakita ko sa mukha nila ang kasiyahan sa pagdating namin. Ramdam ko ang mainit nilang pagtanggap sa aming side. Kaya pala nagkaroon kami ng kambalizin. Marahil nasa gene nila sa mother. Kuya! Patakbong sigaw ng dalawang dalagita kay Zin. Nag-uunahan pa silang dalawa kung sino ang mauunang makalapit kay Zin. Ngunit sabay silang nakarating sa kinaroroonan ni Zin na muntikan na nitong ikabuwal dahil sa biglaang pagyakap ng mga to. Sumulyap sa akin ang asawa ko na gulat ang ekspresyon. Matagal bago nabawi ni Zin ang composure bago yung makapabalik sa dalawa. We're glad you are here, kuya. Sambit ng isa na naiiyak pa. Siniko naman siya ng isa pero hindi ito nagpatinag. Talagang humikbi ito. Matamis silang umiti bago kumala sa pagkakayakap at bumaling ang mga paningin nila kay Yana at Yuan, pati sa akin. Ngunit sumiksik ang dalawang bata sa tagiliran ko. Hi, pati nila kay Yana at Yuan. Kuya Chris said, ang cute ng mga anak niyo, kuya. Dugtong ng isa sa kambal. Pinisil nilang sabay ang mga pisngi ng kambal. Hello ate! Magiliw na bati nila sa akin at nakipagbeso-beso pa. May babaeng lumabas sa pinto. Sa magkabila ang kamay nito ay may hawak na dalawang batang babae. Sa likuran niya may babaeng may edad. Ang may karga-kargang batang lalaki na nasa edad naman na 1-year-old. Malapad nang umiti sa amin ang mga to, and I smiled back. Iginiya nila kami papasok sa loob ng bahay. I roll my eyes inside the house. Kagaya sa bahay ni Zane at Tita Farah, magarbo din ang mga kagamitan sa loob ng bahay. Ang napansin ko lang, ang repro nila na mukhang antique. Kumusta ka na, Zane? Mainang tanong sa kanya ng babaeng may hawak na dalawang bata. Humugot ang malalim na paghinga si Zane bago sumagot. I'm fine, Eliza. Bumaling sa akin si Zane. My wife, Zaira. Pakilala niya sa akin. I know her. Even your twins. Maraming kwento sa amin si Chris sa tuwing dumadalaw siya dito. Gusto kitang kausapin noon pero hindi magkatagpong landas natin lagi eh. May panghihinayang sa tinig nito. Sadness filled in his eyes. It's okay, Eliza. Kasama ko na rin naman ang mag-ina ko ngayon. Matabang niyang sagot. Tumango ang babae. She rolled her eyes nang makita ang kambal. Lumapit to sa amin at ipinakilala ang dalawa niyang anak sa kambal ko. Walang kibong naglalakad ang asawa ko at ine-inspeksyon ang mga gun display sa shelf. Maybe mga collection ni Anthony ang mga baril. Zane! Lumingon ang asawa ko at pilit niyang pinasigla ang mukha at ngumiti. Mabutit nakarating kayo. Lumapit si Anthony kay Zane at nakipagkamay. Inabot naman niya to. My heart pumped faster nang marinig ang isang boses. Mula sa taas ng hagdanan bumaba si Zarina. Kasunod si Chris.
at isang lalaking nasa mid-20s. Hindi ko alam kung ito ba yung unang pagkakataon na makikilala niya ang iba pa niyang mga kapatid sa ina. Zarina became emotional while staring at my husband. Nasa mukha nito ang hindi makapaniwalang nasa harapan na niya si Zane. Dahan-dahan na naglakad si Zarina patungo sa kinaroroonan ni Zane. Nakaalalay si Chris sa kanya na tila ba sa binata siya kumukuha ng lakas. Nang makalapit si Zarina, ay nakatitig lang to kay Zane. Pero umiwas ng tingin ang asawa ko. Tumingala ito sa kisame. He groaned inwardly. Nanubig ang mga mata nitong titig na titig sa anak. Pati ako ay parang maiiyak na rin. Sumiksik sa tagiliran ko si Yuan at kumapit ng hawak si Yana sa kamay ng kanyang ama. I told you, Mama. They are coming. Chris told almost in whispered. Zane? Oh God. Hindi pa rin ako makapaniwala. You are here, son. Her voice sounded amused. Isang matalim na tingin ang pinukul niya sa kanyang ina. One corner of his mouth twisted upward in a sarcastic smile. Son? He repeated and he chuckled. Kailan pa? Now? Kalmanting sagot ni Zane and he's grinning. Hindi mo ako nagawang balikan. Kisabay ng paggalaw ng mga muscle sa bagang sa nagbabadyang galit, nakaramdam ako ng pamumuo ng tensyon. Mabilis akong lumapit kay Zane upang pakalmahin to. Sinubukan siyang hawakan ni Zarina pero umiwas siya. Hindi totoo yan. Hindi kita binalikan. Binalikan kita, anak. Pero ang daddy mo, ayaw kanyang ibigay sa akin. Gumagaralgal na ang tinig nito. At ang mga kamay ay nanginginig. Zane, huwag mong ganyanin ang mama. Saway sa kanya ni Chris na tumaas na ang tinig. Oh yeah. Sarcastic ang sagot nito. I do not wish to fight you, Zane. Pero kung patuloy mong taratatuhin ng ganyan ang ating ina, ibang usapan na yun. Makinig ka, for wasn't for all, sabi ni Chris in grim tone. I'm trying to put some sense into your head where everyone else failed. But you are hard-headed. Napasuklay ng buhok si Zane. Nasa mukha ang galit pero andoon pa rin ang pagkukontrol. Isa ka pa. He snapped sabay turo niya kay Chris. Umigting naman ang panganitong isa at nagbabadya na rin ang galit sa mga mata. Bakit pa hindi ka nakikinig ng paliwanag? Walang nang iwan sa'yo. Hindi ka namin iniwan. Ayaw kang ibigay ni Tito Hari kay Mama. Hindi na kaya ni Mama na pakisamahan ng ama mo. Zane, nakikita mo noon kung ilang beses niyang sinaktan ang ina natin. Naggigigil na wika ni Chris na halos pumutok na ang mga ugat nito sa leeg. Ayaw na niyang pakisamahan ng daddy. Dahil balak niyang sumama sa lalaki niyo, right? He said in mocking anger. Na unti-unting humahalagpos ang kontrol sa matinding galit. Nonsense, Zane. Desperate na sabad ni Anthony na tinaas ang kamay sa ere. Mga kasinungalingan ang masinasabi sa iyo ni Hari. Para magalit ka sa mami mo. He used you too. Para Magsasalita pa sana si Anthony nang pigilin ni Zarina ang asawa. Confused. She shook her head. Are you going to listen or not? May warning ang tinig ni Chris. Yun ba ang sinabi ng ama mo sa'yo? Kaya ganyan ang galit mo sa akin? Dahil buong akala mo, sumama ako sa ibang lalaki? Sabi niya sa nanginginig na boses
at muling tumulo ang mga luha sa mga mata nito. Violent anger flickered his eyes at the thought. Hindi ba? Dahil sumama ka sa lalaking yan? Asik niya rito at masamang tiningnan si Anthony. Nakita ko ang pait at sakit na sumilay sa magandang mukha ni Zarina habang sinasabi yon ng kanyang anak. Tila ba may patalim na humihiwa sa dibdib niya sa bawat sinasabi ni Zane. Nang biglang magsalita si Zane sa garalgal na tono. Hindi niyo alam. Hindi niyo lang alam ilang araw at gabi, ulan at init, ang tiniis ko sa labas ng gate sa kakahintay sa inyo. Nababalikan niyo ko. Alam mo kung ano yung pinakamasakit? Na ang saya ninyo sa tuwing nakikita ko kayo na masayang kasama si Navarro. Nabuo kayo. Isa kayong masayang pamilya. Samantalang ako, nag-iisa. Parang nakalimutan mong andito din ako, na may isa ka pang anak na pinabayaan mo. Anya sa mapait na tono. And then he broke down. Umiling-iling si Zarina. Sinubukan ulit niyang hawakan si Zane, pero lumalayo ang anak. Iwinawak pa niya ang kamay ng kanyang ina. Si Anthony ang tunay kong asawa, Zane. Kasal na kami bago ako napunta sa poder ng daddy mo. At buntis na ako nun kay Chris. Matalik silang magkaibigan. Pero hindi ko alam na may lihim na pagtingin sa akin ng ama mo. Hindi ako mayaman. Kaya hindi ako nagustuhan ng pamilya ni Anthony. Kaya nagtanan kami at nagpakasal. Pero isang gabi, bigla na lang kaming natuntun. Ang ama mo ang nagsuplong kung saan kami nagtatago. Nagkalayo kami ni Anthony. Nilayo siya sa akin. Inatake sa puso ang ama ko dahil sa nangyari sa akin. Kaya hindi matanggap ni Papang. Wala akong malapitan at wala akong makapitan. Humagulgol na to. Ginamit ng ama mo ang hirap ng sitwasyon ko. Kaya napilitan akong sumama sa kanya bilang kapalitang tulong para maoperahan lang ang Papang. Tumingin siya kay Zane bago nagpatuloy. Sumiksik naman sa akin ang dalawang bata. Nagtrabaho ako sa daddy mo. Dahil yun ang usapan namin hanggang sa mga nakako kay Chris. Mabait naman siya. Nagtapat siya sa akin ang pagmamahal niya. Pero ang sabi ko, susubukan kong mahalin siya pero hindi ko magawa. Doon nagsimulang magbago ang pakikitungo niya sa akin. Kinukulong niya ako. Hindi ako makalabas ng bahay. Di ko mambibig ng mga kasambahay. Natatakot sila sa ama mo dahil ang daddy mo halos bumubuhay sa kanilang lahat. Ang daddy mo ang batas sa bahay. Chris gritted his teeth as he glared to Zane. Bakit hindi mo sabihin sa kanyang totoo, Mama? Kung paano ka nabuo, Zane? Sabad ni Chris at halos idiin niya ang mahuling salita. Ngunit umiling si Zarina sa anak. Sinubukang awatin ni Zarina si Chris pero hindi ito nagpaawat. Nagpatuloy pa rin to sa gusto niyang sabihin. Para maging malaya ka sa katotohanan, Mama, kaysa ikaw ang laging masama sa paningin ng lalaking to. He deserved to know the truth. Duro din niya kay Zane. No. Halos walang lumabas sa tinig ni Zarina. At kita akong pinangangapusan to ng paghinga sa walang tigil na pag-iyak. Yumakap siya sa kanyang asawa. Paano ba? Hamon ni Zane sa mahinahon na tono. Force STX? Rape? Patuloy ang sabi nito at palipat-lipat ang tingin sa dalawa. Lalo na kay Zarina. Napapailing siya. Kaya talaga hindi ka naglakas loob na balikan ako. Dahil bunga ako sa kahayupan ng ama ko, yun ba? Puno ng puot na sabi ni Zane. Damn! Fuck! He cursed savagely. Kita ko ang sakit na bumalatay sa mga mata nito. Sapat na ang biglang pananahimik ni Zarina para hindi niya maintindihan ang naisipahiwatig ng katahimikan na yon. In my peripheral vision,
Nakikita ko ang pag-aalala sa mga mukha ng mga naririto. At ang kambal ko ay nakasiksik sa akin. I embrace my twins and try to cover their ears and eyes, pero mahirap gawin yun. Umiyak sila both, and I can't help myself. I cried too. Naramdaman ko ang sakit na nararamdaman ng asawa ko. Knowing the truth, yun yata ang pinakamahirap para sa asawa ko. But in a good side, maganda na rin yun para maging malaya siya sa sakit at hinanakit niya sa kanyang ina na walang basihan. Hindi na kumibo si Zane, bagaman naniningkit ang mga matang sinalubong ng tingin ang kapatid. Sa loob ng mahabang sandali na magitan ang katahimikan sa paligid. Sa panggigilalas at paghugot ng matalim na paghinga ng mga naririto at iyakan sa pagitan ng kambal na kapatid ni Zane at pagagulgol din ni Eliza that made him shocked. Zane froze. Itinuon ang mga mata sa ina niyang umiiyak na tumataas ang dibdib and meet his eyes bilang pagkumpirma sa naisip parating ni Chris. Zarina shook her head. Zane smiled bitterly. Wala sa sariling humakbang ang mga paa patungo sa main door. Napahawak siya sa hamba ng pinto. I'm sorry. Anya sa garalgal at tinig. Kumala si Zarina mula sa asawa upang daluhan ng anak na ngayon ay walang tigil ang pagtaas baba ng mga balikat nito habang nakatalikod. A mother love is the fuel that enables a normal human being to do the impossible. Tears of a Doctor Wife, Chapter 71. Halos hindi ako makahinga habang pinagmamasdan silang mag-iina na nagyayakapan at nag-iiyakan. Hindi ko namamalayan ang pagtulo ng mga luha sa aking mga mata dahil sa kagalakan. Hindi kabawasan sa pagkalalaki ng asawa ko ang makita siyang umiiyak sa bisig ng kanyang ina. My big man was crying heartedly dahil wala pa rin makakahigit sa pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. No matter what the circumstances, family is always a family. At the end of the day, walang ibang aagapay sa iyo kundi ang pamilya mo. Kinulong ni Zarina sa mga palad niya ang mukha ni Zane. With her teary eye, pinakatitigan niya ito ang mabuti na tila ba kinikilatis ang gwapong mukha ng kanyang anak. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko, anak. Sa lahat ng mga pagkukulang sa iyo, lumaki kang wala ako sa tabi mo. I'm sorry for everything, but Mommy always loves you. Walang araw na hindi kita naisip at walang gabi na hindi kita naalala. Ang dingnan ka mula sa malayo ay sapat na sa akin para maging masaya. God knows how much I love you, she said softly. Love for him in her eyes. Zane smiled faintly. Itinago ng paglunok ang pagnanais na wag nang umiyak. Hindi kita kailangang patawarin. Dahil kailangan kitang pasalamatan. Dahil kung sino ako at lahat ng mayroon ako, dahil sa inyo, I owe you my life because no matter what happened, you always be my mother. Hindi ko man ito nasasabi sa'yo. But I love you so much, Mom. Nabasag ang tinig niya roon. My pride swallowed me. Dahil sa kataasan ng ego ko, ay muntik na akong malunod sa kumunoy. At maraming salamat sa mga taong nagpamulat ng mga mata ko at nagpa-realize ng mga mali ko. Sumulyap siya sa akin at ngumiti. Lumapit si Anthony sa kanya at tinapik siya sa balikat. You're always welcome to my home, Zane, because you are part of the family. Ikaw lang itong dumidistansya sa amin. Welcome home, son. Isang masayang ngiti ang binigay niya kay Zane. Tahimik lang na nakamasid si Chris. Hindi rin maitago sa mukha nito na masaya siya at ganun rin sa iba pa niyang makapatid. Tumabi sa akin si Zane at hinawakan ang kamay ko.
Ikinulong ang kamay ko sa mga palad niya at tinitigan ako. I love you. Thank you for everything. I smiled at him. I love you too. Kinabig niya ako tinalikan sa labi at mabilis na binitawan. Yumuko siya sa mga bata. Pinunasan niya ang maluha sa pisngi ng kanyang mga anak. Tumingin siya sa kanyang ina at ipinakilala ang kanyang kambal. Mga anak ko po, ma'am. Si Yan at Yuan. Suminghot ang dalawang bata at tumingin sa amin. Namilog ang mga mata nilang nagpalipat-lipat ang tingin kay Zane at sa lola nila. Niyuko ni Zane ang mga bata at itinuro si Zarina. They are your lola. Yakapin niyo na siya at magmano kayo. Utos ni Zane sa kanilang dalawa. Nagalangan ang dalawang bata na lumapit. Muli silang tumingin sa amin ni Zane. Tango ang itinugon namin at lumapit sila. Dahan-dahan silang lumapit kay Zarina. Hello mga apo. Alam niyo ba na ang Tito Chris niyo lagi kayong binibida sa akin? She squatted and smiled lovingly to my kids. Sabay kami ni Zane na napatingin kay Chris. Isang nakakalokong ngiti lang ang binigay nito sa amin at nagkibit balikat. Lumakad to at nagtungo sa bar section. Sumunod si Zane sa kanya. Ako ang lola ninyo. Anak ko ang tatay ninyo. You can call me anything you want. Hinaplos niya ang pisngi ng dalawang bata at kinuha ang kamay niya upang magmano. Yana and Yuan stood straight and there's a glittered in their eyes. Lola namin? Sabay bigkas ng kambal. Napangiti naman si Zarina sa reaksyon ng dalawa. I felt the warmth that I could not explain. Masaya lang ako dahil nakilala na nila ang kanilang lola and the rest of the family. Pagkatapos ng munting salo-salo, ay nagkwentuhan pa ang buong pamilya sa library. Maraming mga picture na pinakita si Zarina sa amin. Mga larawan namin noon ni Zane. Lahat ng mga larawan ay puro mga stolen shot. Ate, tutulong kami sa pag-aasikaso ng kasal ni Kuya. Basta abay kami sa kasal. Voluntaryo ni Zari na may kasamang kondisyon. Ang isa sa kambal na kapatid ni Zane. Sure, why not? Sagot ko. Natuwa naman ang kambal sa sagot ko. Ang dami na nilang suggestion sa akin na kung ano-ano. Umabot pa sa puntong nag-aaway sila ng kambal niya. Kahit si Eliza ay nagsuggest din kung ano ang magandang motif. And we decided na sage green ang motif. Ang dami namin kailangang ipapabago sa unang pinagawa ni Zane. Mula sa simbahan hanggang sa reception. Mommy, my teacher said photography is not an art. Gusto ni Zainab upang asarin si Zari na photography ang kursong kinukuha. That's not true. Kontra naman ni Zari, subalit wala sa kanilang atensyon ko. Napako kay Zane at Chris. Masaya akong pinagmamasdahan si Zane. Habang nag-uusap sila ni Chris, wala na akong naririnig na bangayan sa pagitan nilang dalawa. Napapansin kong isang gesture ni Chris ay hilig niyang guluhin ang buhok ni Zane para silang mga bata na dalawa. Isa sa pinakamagandang art na nakita ko ay ang pagkakasundo ni Zane at Chris. Wala akong nakikitang galit kundi pagmamahal sa isa't isa bilang magkapatid. Masaya akong masasabi na nalagpasan na namin ang kapaitan ng kahapon. A new life and new beginning. Halos isang linggo na ang nakalipas. Naging abala kami sa pag-aasikaso ng mga kailanganin sa kasal. Katuwang ko si Zari at Zainab. Ang kukulit ng kambal at nakakatuwa silang kasama. Hindi nauubusan ng mga kwento, pati ang crush nila ay hindi nakaligtas. Inamin ni Zainab na crush niya si Josh at si Zari naman ay si Kaydan. Andoon daw sila noong party, pero hindi ko lang daw sila napansin. Fashion designer si Zainab at photography naman ang kinukuha ni Zari. Ang pag-alis nila papuntang States ay hindi muna nila itinuloy. Si Chris lang ang umalis upang sunduin ang kanyang kasintahan. Nang yakagin ako ni Zane na kumain kami sa labas
Pinagbigyan ko. Ayoko sana kasi medyo tinatamad ako. Hindi naman ako pinapahirapan ng pagbubuntis ko. Less ang morning sickness. Nagiging matakaw ako sa pagkain at tulog ako ng tulog. Sa tuwing tumitingin ako sa salamin, nakakainis lang. Isang buwan pa lang pinagbubuntis ko, pakiramdam ko, nakalunok ako ng maraming pakuan. Ilang butete kaya mayroon ang tiyan ko. Ano kayang itsura ko nito kapag sinuot ko ang wedding gown ko? Kahapon lang pina-adjust namin dahil sa tumataba ako at may bilog ng tiyan ko. Hi sexy! Komento ni Zane nang sumakay ako sa sasakyan. Leggings and blouse plus bloated na tiyan. Tapos sexy. Tumaas ang 2 kilay ko. Tigilan mo nga ako, Zane. Kahit lumaki pa ang tiyan mo, you are sexy and beautiful in my eyes. At hindi ako nagbibiro, darling. Pagdiriin ito at pagkatapos ay ngumiti. Saan mo gustong kumain? Nagkibit ako ng mga balikat. Bahala ka. Kahit saan. Isama natin ang mga bata. Daanan natin sa bahay nila tita. Suwestyon ko nang maalala ang kambal. Lagi nilang kinukuha sa bahay si Yan at Yuan. Kung hindi si Mami Sarina ang kukuha, si Tita Farah. Nagpapalitan lang ang mga matatanda. Tuwang-tuwa si Tito Henry dahil nakakakitaan niya ng interes si Yana sa construction business. Kaya ngayon pa lang daw, tuturuan niya ang bata. Kabaligtaran naman kay Yuan. Balak yatang sumunod sa yapak ng kanyang ama. Mahilig sa mga medicines book. Mag-lunch tayo sa hotel. Pagkatapos may dadaanan tayo. Doon na lang muna ang mga bata kila tita darling. Para lagi kitang masolo. Kinindatan niya ako bago sumakay sa driver's seat. Napangiwi ako. Minsan naiirita ako sa mukha nito. At sa tuwing mapapatingin ako sa tiyan ko, you're the boss. Habang nasa biyahe kami ay nagpapatugtog to. And our eyes met and locked for a while. Ginagap niya ang kamay ko. Bigla na lang kaming napaluha sa isa't isa sa kantang naririnig sa radyo. Dama mo? I tease him. He kissed me. Ramdam ko ang pagpatak ng maluha niya sa likod ng mga palit ko. Hindi na siya nagsalita ng kung ano-ano pa. Nakatuon lang ang paningin niya sa daan. Hindi nagtagal, narating din namin ang restaurant ng hotel. Sa entrance pa lang, sinalubong na agad kami ng mga staff. Hindi lang ilang pares ang mga matang nakatuon sa amin. Mga humahanga, lalo na kay Zane. Mula nung naging matagumpay ang operasyon ni Kiara, mas talong nakilala si Zane sa buong bansa. Hinila ng asawa ko ang isang silya upang paupuin ako. Nang may lumapit isang photographer, humingi ng pahintulot kung pwede kaming kunin ng larawan na pinaunlakan naman niya. Thank you, Doc. Pasalamat ang lalaki pagkatapos kaming kunan ng larawan. What do you want? Banayad niya na tanong sa akin nang lumapit ang waiter. Steak. At gusto kong kumain ng pinya. Napabilog yung pagkakahati. Ayoko nung straight cut, kundi round cut. That's all. Mahigpit na bilin ko sa waiter at nginitian to. Nagkatinginan si Zane at ang waiter. Si Zane ay nagbigyan rin ng order nito. Ilang sandali pa ay iniwan na kami ng waiter. Now I believe you're really famous, darling. Nakangising sabi ko at ipinatong ang baba sa pinagsiklop ng mga kamay ko. Simula lang noong nalink ako kay Hipos. Tumingin siya sa akin. Baka iniisip niyang nagsiselos ako. Ngumiti ako sa kanya. I assured him. Mula noon ay hindi na ako hinihiwalayan ng mga reporter. Kaya sabi ko agad kay Tanyete de Jesus na siguraduhin niyang wala ang kakalat na video noong gabing nangyari sa bahay ni tita. May nakalusot pa rin pero nagawan agad ang paraan. Sinabay rito ng kibit ng mga balikat at ngiti. Baka yung kumuha ng larawan natin kanina. Ano kaya ang isasulat na caption? For sure ipopost niya sa social media. Nakatawag sabi ko. Ano sa palagay mo? Anong palagay mo ang ilalagay nila sa ating dalawa? The famous honey doctor in town with nobody? Hey, don't say that. You're not a nobody. You are my wife. That's the fact and everyone knows that. Naniningkit ang mga mata nito.
Hindi niya nagustuhan ang sinabi ko. Nagkibit ako ng mga balikat. But I'm not taking it seriously. I'm still nobody aside for being your wife and the mother of your children. Mahina na sambit ko. Hindi ko maintindihan yung sarili ko. Bigla akong nakakaramdam ng insecurities. Tumayo si Zane mula sa kinaupuan at matamis na umiti sa akin. Sinadya niyang ihulog ang kutsara na nasa ibabaw ng mesa at naglikha iyon ng ingay para mapalingon sa kinaroroonan namin ang buong atensyon ng mga taong kumakain. He cleared his throat. Inilahad ang kamay. Napakurap-kurap ako bago inabot ang kamay niya. Nakakapanlambot ang mga tuhod. Halos mawalan ako ng panimbang. Subalit maagap niya akong nahawakan ng mahigpit sa bewang. Hinapit niya ako ng sobrang lapit sa kanya. This woman beside me is my wife, the mother of my children, my forever love. Ang babaeng laging nagpapalambot ang mga tuhod ko at nagpapanginig ng laman ko. Ang babaeng nagparamdam sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. At siniil niya ako ng mga halik sa labi. Marahas, madiin, at masarap. Nagpalakpakan ang nagkakaingay at nagkakatuwa ang mga bisitang kumain sa restaurant. Maging ang mga waiter, waitress at mga cook ay nakangisi at nakatukso. Yun ang gusto kong ilagay ninyo sa caption ninyo if ever mag-post kayo sa Facebook. At huwag kayo mag-pictures ng mga picture ko sa social media without my wife. At gusto ko rin sabihin sa mga kababaihan, na huwag niyo na po akong pagpantasyahan. Taken na ako eh. May kambal akong anak at buntis po ulit ang asawa ko ngayon. Anya sa lahat, sa nag-uutos na tinig at kinintatan ako. Hindi mapigilan ang naghihiyawan ng mga kababaihang naririto. At napuno ng pagkadismaya ang kanilang mga mukha. Nakakurot ko siya sa giliran dahil masyadong assuming na crush siya ng lahat. Pero halik ang itinugon niya sa akin at tumawa ng malakas na halos umalingaw-ngaw sa buong paligid. Then he murmured, I love you, Mrs. De La Costa. I love you, Mikay.